So, good day class, no? Good day third year. So, ngayon, we will talk about the Region 1 or also known as the Ilocos region. So, yan po. This region po is located po sa northwestern part ng Luzon and kilala po ito dahil sa kanyang rich culture, history, and hardworking people. Tsaka, ayun, tara, as we go on, kilalanin po natin yung ganda ng Ilocos region. So, ayan po, highlighting Ilocos region. So, sa region 1, nakalagay po dyan, no, sa northwest section, no, and it is bordered by the following region. So, ayan po kung mababasa nyo. Sa east niya, sa north, east and southeast, no, sa south, tsaka sa west. So, no, it is bordered by the South China Sea sa west. So, Cordillera Administrative Region naman sa east. So, yung Cagayan Valley naman sa northeast. Tsaka Central Luzon naman sa south. So, ang Ilocos region po, meron po siyang 4 provinces. Namely, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. So, example, no? Kapag narinig po natin yung Poway Church, yung vegan, di ba yan, mga sikat yan. Yung vegan heritage village, no, yung 100 islands, lahat po 'yon matatagpuan dito sa Region 1, sa Ilocos region, yung mga sikat na tourist spot na 'yon, yung Calle Crisologo, yun yung vegan heritage village. So, ayan po ang population. So, as of the 2020 census, so meron po silang 5,381,139. So, as of 2020 po yan. So, yung LGU naman nila, no, meron po silang 116 municipalities at merong 9 cities. So, yung barangay naman nila is 3,267, no? So, madami. So, yung ekonomiya nila, no, ayan po, na nag-grow, no? So, ang climate po ng Ilocos region is meron pong 2 distinct season. Yung dry season nila from November to April at saka yung wet season naman is May to October. So, ibig sabihin, no, mainit, tsaka po tuyo, no? Pero maulan naman at tsaka bagyuhin pagka sa rainy season talaga nila. So, example po, sa mga bawat buwan ng April at saka May, sobrang init sa Ilocos, no? Talagang mainit, no? Kaya perfect po kung gusto mong mag-beach sa La Union, no? Pero kapag rainy season, madalas may bagyo, no? Lalo na po sa bandang Ilocos Norte, no? So, 'di ba? Minsan pumupunta ka sa La Union para mag-surf. So, syempre pag medyo maulan, hindi po pwede kasi mataas po masyado yung alon, malakas yung hangin, no? So, next po, no? So, Ilocos Region Traditional Game. So, isa sa mga traditional Ilocano games nga po is yung Kukodisi, kung tawagin, no? So, nakalagay po dyan, no? Is placed on a baseline scratched into the ground. One player makes the stick jump in the air. The other player tries to catch it before it hits the ground. So, gumagamit daw po ng dalawang stick, no? So, yung dalawang stick, ang pangalan nun is an-anak tsaka in-ina. So, yung isa, yung magpapalipad ng stick. Tapos, yung kalaban, kailangan hulihin niya o matamaan niya, no? So, yung longer stick, yung mahaba, no, ang tawag po doon in-ina, no? Yun po yung nililaid across the baseline. So, ngayon, yung player, i-hit niya yon, tatamaan niya yon ng an-anak. Ano naman yung an-anak? Yun po yung mas maliit na stick, no? Sa mas shorter siya sa in-ina, no? So, halimbawa, no, parang po yung batuhang lata o syatong, 'di ba, sa ibang lugar, no? Simpleng laro lang 'yon, pero masayang laro ng mga bata noon. So, ulitin po natin, yung game po ang tawag is Kukodisi. So, sa game po na yon, may ginagamitan po ng dalawang stick.
Yung mahaba po is, ang tawag ay an-anak, at yung mas maigsi ay in-ina. Okay po? So, dumako naman po tayo sa dialect ng mga taga-Ilocos. So, yung pangunahing dialect or wika dito is syempre Ilocano, from the word itself, Ilocos. At Pangasinense, dahil sakop po nila ang Pangasinan. So, syempre may Tagalog at English naman po na ginagamit sa school. So, example, kung pupunta ka po sa Lawag, sa Ilocos po yun, no, maririnig mo yung salitang agyamanak. So, ano ibig sabihin na agyamanak? Salamat. Yun po, no? So, kaya kung gusto mo daw makipagkaibigan, sabihin mo lang, agyamanak. So, ayun. Kasi po marami dito ang Ilocano. So, baka sa inyo may mga Ilocano, no? So, the Ilocano people. So, ano naman? So, the Ilocanos are known to be hardworking, thrifty, and family-oriented. So, kaya minsan, di ba tinatawag silang kuripot? Pero sa totoo po, no, hindi po sila kuripot, marunong lang po silang mag-ipon at gumastos po ng tama, no? So example, 'di ba maraming Ilocano po yung OFW, may asawang OFW or negosyante. So dahil po gusto nilang mapabuti yung buhay ng pamilya nila kasi alam nila na hindi naman forever nasa abroad yung mga yan. So magiging wise spender sila. Yun po yung tawag doon sa kanila, no? Na kasi nga po, they value money so much. Kaya tinatawag po silang kuripot. Pero gusto lang daw po nilang ma-spend ng wisely yung kanilang pera, no? So ayun po. Pero sila po ay mga hardworking. No, siguro alam nila na pinaghihirapan yung pera, no? So malaki po yung respeto ng mga Ilocano sa kanila pong family. Kung mababasa nyo po dyan, meron po silang strong family ties. So, pina-follow po nila yung Filipino norm when it comes to family instruction. Wherein, yung tatay po yung head of the family. So, yung nanay naman, on the other hand, is light of the home or ilaw ng tahanan. No? So, sa kanila po, may tradition po sila na bago magpakasal, kailangan humingi muna ng basbas ng magulang. So, sa lahat naman po, pati naman sa atin, di ba ganito po ang culture, di ba? So, meron din silang tradition na tinatawag po na panagpudno. No? Ano yung panagpudno? Or formal po ng pagpapahayag ng intention mo na magpakasal. So, paano? Example, yung mga magulang po ng lalaki tsaka babae, magkikita po yan. So, bakit magkikita? No, anong tawag nga doon? Yung namamanhikan, di ba? So, para po mapag-usapan yung dowry, no? So, ano yung dowry? Yung mga binibigay, sa kanila po kasi uso to, no? So, di ba nga pagka, parang sa mga Indian, di ba dapat may dowry, no? Kasi sa kanila, no, yung dowry, ibibigay yun ng lalaki, no, bago magpakasal sa babae, no? Ayun po yung tradisyon nila. So, magbibigay sila, halimbawa, kalabaw, di ba, mga ganon, lupain, alahas. So, tas pag-uusapan din nila kung kailan yung wedding date, no? Kasi bakit? So, sa kanila daw po, kailangan, bago magpunta, bago mag-set up ng date po, no? Dapat tinitingnan, may pumupunta pa daw sila sa planetaryo para malaman nila kung ano yung mga date ng good luck. So, ayun po. Another meeting is set for the wedding. No, ang tawag naman po nila dun is palalian or ring pass. So, pupunta po yung relative ng groom sa bahay po ng bride. No, so, ganun po, no? Yun po kasi yung way nila ng pagpapakita ng respect sa matatanda. So, ayan. Tapos, ang lalaki din po yung sumasagot nung mga damit pang kasal, no, ng mismong kasal. So, noon sa kanila, ewan ko po, no, hanggang ngayon daw po, no, ayon po sa research, may mga ganito pa din po na sinusunod sa Ilocos na lalaki lahat. So, pero ngayon po, 'di ba, sa atin ngayon, hindi na po uso yung lalaki lang. Usually, nag-iipon both sides. Hindi na umaasa lang sa isang panig. Usually, bago magpakasal ngayon yung mga tao is
nag-iipon muna. And lalo na daw po ngayon sa Gen Z. Kasi noon, panahon ko, nauuso po yung, 'di ba, malaki, mabilis lumaki yung population kasi po ang mga teenager is nag-aanak agad bago mag-asawa. So ngayon daw po ang Gen Z ngayon is masyado naman po silang career oriented, no? Na lahat pinagpaplanuhan, na halos ayaw ng mag-anak, no? So meron sila nagpapakasal pero di sila nag-aanak. So pinagpaplanuhan nilang lahat hanggang bago sila ikasal. Pagkasal na sila, may bahay, may sasakyan, no? Masyadong career oriented. So ganun po, no, sa atin ngayon na hindi na lang isa yung gumagastos, both na. Pero sa kanila po ganun. Mula sa accessories, sa damit, no, pinaprovide po ng groom. Tapos meron po silang tinatawag na parawad, no, yung pera na binibigay po sa bride, sa nanay niya, pasasalamat para sa pagpapalaki, no, dun sa anak niya. So, katulad po nung ibang region, yung mga Ilocanos, meron din po silang pinaniniwalaan na mga spirits, no, or supernatural beings, no. May mga tinatawag po silang katawtawan or yung spirit daw po ng mga unbaptized infants, no. So, ano po yun, yung mga spirit daw po ng mga baby na hindi nabinyagan, no. Yung mga tinatawag nilang tiyanak ba yun? So, yun po, no? So, ang tawag po doon is kataw-tawaan. So, parang sigurong ano yan. So, may experience po kasi ako nung, kinuwento lang, nung ako po ay nagwo-work sa Las Casas, Pilipinas, di ako ZAR sa Baga. So, meron po kasi doon, kung napunta na kayo, yung building siya na UP, na naging UP pero dati siyang abortion clinic. No? So, kinuwento po doon ng maintenance, no? Sabi daw po sa kanya, dating naka-assign doon, no? Sabi daw po sa kanya nung siya na-assign, "Uy, pre, good luck sa'yo." So, akala niya kaya siya good luck dahil medyo malaki yung lilinisin. So, naisip daw niya na may mga area din naman na mas malaki pa doon o malalaki din, lilinisin. No, kasi 'di ba ang ano nila, mga lumang bahay na nire-restore, na nililipat. So, ang ginagawa, binabaklas o nililipat ng buo, pa-transfer doon, binubuo ulit, no? Nire-restore, kumbaga ang tawag, yung bahay, 'di ba? Or yung area, nililipat dun sa Las Casas. Usually kasi doon dating bahay ni ganito, ganyan, dating yun, lumang UP. Yung bahay nga ni Rizal sa Calamba, inaano din nila na binibili na ilipat doon, kaya lang hindi pumayag eh. So, ayun nga, no, balik tayo sa spirit ng infant. So, dati nga yung abortion clinic. So, ayun, no, nung naglinis daw siya, ang na-experience niya daw, yun nung nagmamap daw siya, no, may naririn, habang naglalampaso daw siya na lapag, syempre, wawalisan mo. Nung nagwawalis daw siya, naririnig niya may mga yabag, no, yung mga naglalakad-lakad, kasi kahoy siya eh. Hindi niya daw yung pinapansin, nagwawalis lang siya. Hanggang sa pagtas niya magwalis, minap niya. Nung habang nagmamap daw siya, may naririnig siya na parang nagtatakbuhan. Tapos nung tinignan daw niya, may mga footprints ng baby, mga maliliit lang daw, ganyan. So, ano daw siya, kinabahan siya. So, in short, yung pagmamap niya, minadali niya hanggang sa matapos, tapos hindi na siya makabalik. Tapos sinabi niya yon sa dating naka-assign doon. Tapos, ayun nga, sabi nung dating naka-assign, ako pre, yung experience ko naman dyan, ayun nga daw, may mga, nakikita daw siya na naglalakad, no, ng mga tumatakbo na mga bata. Ganun po ang experience niya. So, nung mga sumunod daw, no, dahil alam niya nga na ganun, parang ang rotation kasi nila weekly. No, ang ginawa na lang daw niya, syempre, bukas, dun ka ulit maglilinis. Ang ginawa daw niya, nagpatugtog siya. Tapos habang nagpapatugtog siya, nagpe-pray siya sa isip niya. Tapos habang nagmamap siya, hindi na siya tumitingin sa likod, no? Kasi baka may makita na naman siyang mga footprints eh. Dire-diretso lang siya ng pagmamap para hindi siya matakot. Tapos naka-headset daw siya para makapag-ano siya ng maayos. Makapaglinis. So, tinatakas yung cellphone niya kasi bawal po ang cellphone doon. So, yun po siguro yung mga tinatawag nila na spirits of an unbaptized infant. So, kinuwento lang yun sa amin doon kasi ako noon bago lang ako.
nagtrabaho akong tour guide doon sa Las Casas. So, meron din silang mga, so nakalagay din dito, di ba, yung kataw-tauan, died and baptized who in turn victimized newborns. Di ba, minsan pina-abort. Di ba, sabi nila pag yung bata pina-abort, nagiging tiyanak. Sabi ng mga matatanda. So, meron din silang tinatawag na kakarma. No, iyan naman yung mga kaluluwa ng mga yumao, no? Yung leave the body at death but linger in the house until after the post-funerary offerings of wood are made to the deceased in the form of the scent. So halimbawa, no, kapag may namatay, naniniwala po sila na bumabalik daw po yung soul o yung kaluluwa sa bahay nila bilang hangin. Halimbawa, umangin ng malakas, kinilabutan, hala, yung kaluluwa ni lolo, kaluluwa ni impo, ni ima, ni tatay, ni nanay. So kaya may biglang nag-amoy sampagita or amoy kandila, ay naku, ayan na, naamoy mo yung parang nasusunog na kandila, kaya parang amoy bulaklak, no? So parang ang ano nila, binibisita sila ng mga kaluluwan ng kamag-anak nila na hindi matahimik, no? So ganun yung ginagawa yung ano nila, culture, no? Kaya, ang ginagawa nila, nagdadasal sila para sa kaluluwa ng yumao. So, di po ako naniniwala dito, kaya araw-araw po tayo magdasal. Hindi lang po pag natatakot tayo, dun po tayo magdadasal. Dapat, kahit hindi tayo nakakaramdam ng takot, nagdadasal po talaga tayo. Na? Hindi lang po pagka parang, nakakatakot, magdadasal ako. Hindi, everyday, para hindi ka makaramdam ng magantong takot. And meron din silang tinatawag na al-aliyah or yung spirit ng double of humans or yung tinatawag nila na ang tawag na doppelganger, 'di ba? Yun yung mga nanggagaya daw po ng itsura, yung al-aliyah, no? So yung human doubles nila. So the spirit of double of humans appear at their human doubles. Death as the groaning of the dying. Ibig sabihin daw po pag may nakita ka na ano mo, na ka-double mo. So, yung the cracking of glass, the rattling of beds, at the banging of doors in the form at night. Pagka may mga ganun, no? May mga ibig sabihin sa kanila pag nabasag yung baso, pagka may parang umaano sa pinto mo, tapos yung pagka may naggagrant na pig, yung pag umuungol yung aso, pati yung pagtilaok ng manok, may mga ibig sabihin sa kanila, no? So, ayun nga daw po, yung nagre-remind sa kanila na magdasal. So, hindi lang po pagka, alam, may umaalong na aso, baka may aswang. Mga ganun, hindi. Lagi tayong nagdadasal. No? Tama po? So, next po. Ayaw naman mag-next nito. Karamihan po sa mga Ilocano is Roman Catholic po, no? So, yun po yung karamihan po sa kanila. Kaya pag pumunta ka po dito, pwede kang yung pag sa Katoliko yung ginagawang bisita iglesia kasi ang dami nilang mga churches. Talagang kung gusto niyo magbisita iglesia na medyo may budget kayo, mag-Ilocos kayo, no? Kasi naalala ko yung mama ko dito noon, no? Nung tour kami sa Ilocos nung college ako, sabi niya, ano kasi kami before yun nga, Katoliko. Siyempre, pag Katoliko tayo, no, we believe on saints. No? Pero hindi ko kayo binabash yung mga Katoliko. So, ayun nga yung paniniwala namin, no? Noon. So, sabi niya, pag unang pasok mo sa simbahan, yung panyo mo, ikukuskus mo daw sa, tag doon? Sa santo. Tapos, ipapahid-pahid mo sa sarili mo. Sa alayan mo ng kahit 20, kahit magkano. Pag una mo, tapos magdadasal ka daw, ganon. No? So, ayun, may allergic rhinitis po ako, sinipon ako, makahinga. So, ayun nga po, no? So, karamihan po kasi sa mga Ilocano is Roman Catholic. Kasi po, dala po ng impluensya po ng mga Spanish. Kaya, kung makikita nyo po, no, hindi ko na po nalagay dyan. Kasi ilalagay ko sana dyan yung mga picture ko nung tour ko sa Ilocos. Kaya lang nahiya ako. So, yung mga churches doon, so kung ano yung pwede nyo i-search, talagang makikita mo na
Spanish siya inspired. So pero bukod po dun sa simbahan, naniniwala rin po sila sa mga faith healers, sa mga halamang gamot. So example, marami sa kanila yung pumupunta sa mga ah, albularyo, ganon, kapag may karamdaman, no? Lalo na po sa mga liblib na lugar, no? Albularyo, mga kapatawas, no? Uso sa kanila yun kasi nga province. So, dito naman po sa clothing, so simple lang po, tsaka practical po yung pananamit ng mga Ilocano. So, sa mga magsasaka po, no, i-summarize na lang natin, is long sleeves, so mahabang pantalon, sombrero, para protection sa araw, yung gano'n, yung pamagsasaka. So, example naman po tuwing fiesta o kaya kasal. Siyempre, magsusuot sila ng magarang barong, no, yung magandang barong, o kaya saya, no, para po tanda po ng respect sa occasion. So, ayun po yung ginagawa nila. So, dito po kasi sa Ilocos, ano pa rin sila yung makaluma pa rin sila. Kaya sabi nga dito, 'di ba? Pag nag-dress ka daw ng inappropriate, halimbawa siguro mga crop top, backless or miniskirt, no? So, nag-a-attract daw po yun ng chismis such as mabiyag ti ruwarnge matay ti uneg. Or ang tawag po is outwardly alive but inwardly dying, no? So uray na pintas no inutang, no? Kahit daw maganda 'yon, it is acquired through credit. Halimbawa, may ganun silang culture. Halimbawa, ikaw nag-post ka, may bago ka iPhone 17 Pro Max. So, syempre, yung iba hindi naman yung ika-cash kasi uso na ngayon yung credit card. So, sasabihin ng mga iba, ng mga inggit, charot, pinapasikat niya yung iPhone 17 Pro Max niya, utang lang naman. Mga ganun po. So, ayun nga, no, still, yung bawat isa daw is nagsusuot ng maayos na damit for special occasion, no? So, ayan po, during the rainy season, people wear a headdress of labig leaves. So, extending well down the back. So, yung older woman naman po is nagsusuot po nung kanilang, naglaano po ng mahabang buhok nila sa mga occasions. So, ang Ilocanos po, mayaman din po sila sa panitikan, tsaka po sa singing. Sila po yung may author nung sikat na epic na Biyag ni Lamang. No, ang basa po dyan is Biyag ni Lamang, ha? At sila rin po yung nagpatuloy ng Spanish Zarzuela. Ano yung Spanish Zarzuela? Isa po yung uri ng dula na may awitin, no? So, ayun po yun. So, example, hanggang ngayon po, may mga activities pa rin or mga pagtatanghal pa din po yung Zarzuela sa Ilocos Sur. Kasi yun po yung patunay nila ng pagmamahal po nila sa kanilang culture, no? So, nun pa yun, no? Nung 19th century pa siya, yung Zarzuela. Next. Dako na po tayo sa Ilocos Norte. Yan po ang kanilang geography and location. Basahin nyo na lang, no? Ilocos Norte is known for Paway Church, Bangi Windmills, tsaka Pagudpud Beach. So, yung Ilocos Norte ang tinatawag na Boracay of the North dahil po sa Pagudpud. And it is also the home province ng mga Marcos family and syempre ng Empanada. So, ano ba yung makikita dyan? No? Hindi ko na pinakita dyan yung yung beach na sinasabi ko kanina. No? Sa Pagudpud beach po, ako kasi hindi ako naligo doon kasi hindi ako marunong lumangoy. Ayoko kasi yung dagat na yung dulo niya, hindi ko makita. No? Nag-guess nyo ba yun? Yung dulo niya, dagat. Yung puro tubig siya. No? Kasi iniisip ko, baka mamaya daw marunong lumangoy. Ano rin ako hanggang doon sa dulo ng dulo. No? So, where to go in Ilocos Norte? Sa Paway Church. No? So, maganda po dyan sa Paway Church. No? Ayan po, nakalagay po yung description. No? Basahin nyo na lang. Kitang-kita nyo naman po yung kanyang Baroque design. No? So, ang iconic po dyan, itong bell tower niya. No? Yung banda dito sa side.
So, ayan po, maganda po dyan mag-picture. So, lalo na po dito sa Bangi Windmills. Hindi po yan eme-eme lang yung design na electric pan na yan, no? Ayan po yung massive na turbines, no, na sa coastline po, no? Gumagana po lahat yan. Kasi, yan po yung source po ng wind energy. No? Nagpo-provide din po ng scenic backdrop sa mga bisita, no? Ano po yan, wind energy, yung Baguio Windmills. Tapos ito po, yung gilid niya dagat, no? Maganda po mag-picture dyan. No, sa kabilang section pala naipakita ko yung mga pictures ko dyan sa Poway Church, sa Baguio Windmills, na hindi ko na pinakita sa inyo, no? Kasi share screen ko lang yung aking Facebook. So, maganda po dyan mag-picture-picture. Talagang ang lakas ng hangin, yung mga buhok mo lipad-lipad. Yan. So, ito naman po ang nire-recommend ko. So, sobrang dami pong tourist spot, namili na lang po ako. Ito pong La Paz Sand Dunes, maganda po yan. No? Lalo na kung gusto mong mag-try ng mga activities, huwag mo pong imimiss. Kung may nakapunta na sa Ilocos, kung na-try nyo na, di ba masaya? Sa La Paz Sand Dunes, no? Maganda po dyan. Kasi, pwede ka dyan sumakay sa 4x4, tapos dadaan kayo sa parang bako na bundok-bundok, tapos talagang nakatayo kayo doon, kailangan mahigpit yung hawak kasi baka mahulog ka. Pasa-pasa ka after pero masaya. Tapos pwede ka din dyan mag-sandboarding. Mag-i-slide ka sa sand na ano ka sa board. Nakaupo, pwedeng nakatayo, ganun. Hindi ko tinry yung nakatayo guys kasi may mga klase ako na una muka, sumubsob, tapos nakakain ng buhangin. No? Ayoko matry. So actually, nung college kami, nung nagpunta kami dito, hindi ko siya tinry yung sandboarding. So, okay, KJ. KJ kasi ako. Kasi nakita ko yung kaklase ko na una muka. Meron nakatayo. Meron din ako mga klase na nauna yung muka kasi nakinabahan. Kasi di ba maghahawak ka lang ganun, magbabalance. So, natumba. So, kinabahan ako. Pero, dahil na-try ko siya nitong may anak na ako, kasi yung anak ko gusto niya, yung age niya bawal pa ng walang kasama. Natural, dahil umiiyak siya, ako yung nanay niya, wala akong choice. So, mula na na-try ko, pwede kasing unli, pwede mag ulit, wala nang bayad yun, isang bayad lang yun. Kahit mag-ilang ulit ka, so, ang saya pala. So, nakailan kami, naka-anim ata. Sa sobrang saya, no? Kaya, must try, no? So, Ilocos Sur. So, syempre, iyan po ang kanyang geography and location. Basahin nyo na lang. And, ayan ang kanyang size and population. So, ang Ilocos Sur ay sikat dahil sa vegan city. So, ang vegan, ang isa sa UNESCO World Heritage Site. No? Kilala po sila. No? Dahil po sa kanilang cobblestone street and Spanish style houses, no, kung sa Calicrisologo. And syempre, huwag mo kakalimutan yung Langganisa Festival. Masarap po yung vegan longganisa kung natikman nyo na. Yung iba po kasi hindi siya gusto kasi garlicky. Pero ako po kasi ayoko ng sweet side ng longganisa. Gusto ko yung garlic, manghang, ganun. So, dito po yon sa vegan. No, and yung parang nasa makaluma ka sa Calicrisologo, maganda po din mag-picture kahit umaga, kahit tanghali, kahit gabi, kasi may yung mga ilaw niya, pa ilaw niya maganda. Na parang ang nasa lumang mundo. No, so yun po. So, where to go in Ilocos Sur? Yan yung sinasabi ko sa Calicrisologo. Kita nyo, gabi yan. Ganda, di ba? Kahit umaga, maganda pa din dyan. No, ayan yung iconic street sa kanila, sa vegan. Maganda dyan mag-picture-picture, no? So, ito naman yung Santa Maria Church, no? So, ano rin siya, historical, no? May baroque design din siya kasi nga, ano siya ng Spanish, no? Inspired. So, ito namang Bantay Church sa Bell Tower, no? Nung ayun din galing pa siya ng Spanish era. Nung pumunta kami dito, naakyat ko yan hanggang taas. Pero hindi ako nagpa-picture kasi ewan ko ngayon kung ni-repair na nila ha. Kasi parang hindi na matibay yung structure niya sa tingin ko, ganon. Hindi pa ako ganito kataba nun ha. Medyo payat pa ako nung chubby lang, ganyan. Parang hindi siya matibay. Alam niyo yung ganong feeling. Tsaka siguro dahil may fear of heights ako, no? Tinaas ko lang siya, tapos bumaba na din ako. No, parang
hindi ko kaya mag-picture. Yung parang halimbawa lang nandun ako sa taas, mag-picture, lumindol, guguho. Ganun na yung ano ko, sa kanya. Pero ang sabi nga nung tour guide, ano daw yan, nire-repair yung sinisemento ulit. Ganun. Parang hindi na kasi siya matibay nung pagpunta ko. Baka ngayon, tinibayan na. Yun. Nagpicture na lang ako dyan sa may bandang baba na hagip yung likod. So, ayun po. So, La Union. So, syempre, ang La Union, kilala po yan na surfing capital of the North. So, kung gusto mo na magwala sa Region 1, mahilig ka mag-surfing or gusto mo itry mag-surf, dito ka pupunta sa La Union. Kasi maraming beach, perfect yan sa mga tourists and adventure lovers. So, ayan ang kanyang geography and location and ang size and population. Basahin nyo na lang po. So, saan ka pupunta sa La Union? No? Maganda dyan. Dito sa Orbistondo, sa surfing. No? Sa San Juan. No? Kasi dyan yung may mga, nandyan din actually yung mga masarap na restaurant. No? So, seafood din kasi ang specialty nila kasi po malapit sa dagat. Dito sa may La Union. No? And syempre, dito yung sa Bawang Grape Farms. Diba? Sa strawberry farm, yung ganito rin, fruit picking kayo, ganun. Dito ganun din, ubas naman yung fruit pick mo. Tapos may tinitinda rin silang wine, gano'n. Yung ipipick mo dyan, ganun din kagaya sa strawberry farm, kikiluhin mo, gano'n. Maganda kasi fresh, ikaw yung mismo magpipick. Tapos marami pa silang mga ibang tinda do. May grape jam, may grape na alak, no, 'di ba? Alak gawa sa grapes, 'di ba? Nagtitinda sila doon ng wine. Ang sarap nga may free taste kasi. So ayun, pagka pumunta kayo ng La Union. Actually, sa bawat lugar, Ilocos Norte, Ilocos Sur, marami talagang tourist spot. Namimili lang ako ng tatlo. So ayun. So, dumako naman po tayo sa Pangasinan. Itong ang kanyang geography and location at ito kanyang size and population. So, ang Pangasinan, syempre pag narinig ko yung Pangasinan, ang naiisip ko agad, Bangus, 100 Islands, yung Manawag, di ba? Dito yan napupuntahan. So, Pangasinan is a home to the 100 Islands National Park and ayun nga, delicious bangus. So, syempre, yung mga tao dito, ang language po is Pangasinense. Okay? So, saan ka pupunta sa Pangasinan? Syempre sa 100 Islands. Ito po yung sikat dito. So, pwede ka dito kung gusto mong mag-swimming. Kada island, pwede ka mag-swimming. May mga activities din dito. Kayaking, ganyan. Snorkeling, pwede rin. Or kung ayaw mag-swimming, pwede naman picture-picture ka lang kada baba. No? So, nakapunta na rin ako dyan. So, ito naman ang Cape Bolinao Lighthouse. No? So, sa Punta Piedra Point po, sa Barangay Patar, sa Bolinao din po siya makikita. So, pag nagpunta kayo ng 100 Islands, daanan nyo na po ito, magkalapit lang, yung Cape Bolinao Lighthouse. So, though, hindi na po siya operational, pero maganda pa rin. And ito po ang Patar Beach. Marami rin po silang beach, no? So, kung hindi ka na makakapunta dito sa 100 Islands, kasi dito talaga maganda, pwede ka na pumunta dito sa Patar Beach. Okay? So, yun. Ayun lang po. So, yung Ilocos region, so, tandaan po natin, ito pong lugar na ito is a place of hardworking people. No? Kasi talagang ang mga Ilocano is kilala sila bilang mga masisikap. No? And, syempre, rich ang kanilang culture and stunning landscape. So, kaya, kami dahil maganda yung kanilang mga forest, yung mga ganon, nung nag-seminar po kami ng ecotourism, ng green tourism, dito po kami nagpunta sa Ilocos, no? Kasi tunay po na maipagmamalaki po nila yung kanilang mga landscape, mga likas na yaman. So, yung region na po na ito is simple man po yung mga pamumuhay nila, no? Dahil sabi nga, 'di ba, halos lahat sa kanila hindi magastos. Kaya nga 'di ba, sabi sa culture nila parang pagka medyo showy ka sa yaman mo, parang medyo mayabang ng dating nila sa iyo, no? So pero sila po is puno ng disiplina dahil nga sila po ay mga wise spender at marami po silang tradisyon, pero sila po ay mapagmahal sa pamilya. So ayun lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
reviewin nyo to dahil kasama po ito sa midterm. Thank you. Yan lang. Thank you.